Breaking news sa breaking news po ito, mga kababayan. Ito po, Pastor Abante, mag-iimbestiga daw sa Davao, itong flood control. Sabi ng mga netizen, Hoy Abante, lagi kang patras. Iimbestigahan mo yung Manila, lubog na naman. Bakit ka palalayo? Bakit pinag-iinitan mo ang Davao? Nandyan naman yung Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Bakit ngayon lang kayo naggagaganyan? Sabi ng mga netizen. Sabi na paghahalataan. Pastor Abante, iimbestigahan ang flood control sa Davao. Mga kababayan, napapansin nyo po, itong si Abante, si congressman na nanalo dahil pinanalo ni Garcia. Yan yung sabi ng mga basher niya, mga kababayan. Ngayon po, talagang nakikisawsaw sa flood control. Hindi naman masama mag-imbestiga sa Davao. Yun nga lang, Pastor Abante, bakit ka pa gagasto ng pondo ng bayan para lang may maimbestigahan ka? Bakit dyan sa mismong bakuran mo, na lubog na naman sa baha, ayaw mong imbestigahan? Ibig sabihin, halatado ka na puro ka Duterte. Sabi ng mga netizen, bakit puro ka Duterte? Ang flood control na korupsyon sa Manila, sino bang mga congressman dyan? Yan ang sabi ng mga netizen, mga kababayan. So, panoorin po natin dahil itong si Abante nagpapasikat. Ito po, mga kababayan. Tignan po natin ang mga comment ng mga netizen dito. Ito po. Ayan, mga kababayan. Tignan natin mga komento. Ito po yung page natin, The Wonders Philippines. Sa Facebook, kakapost lang natin ito pero grabe yung komento. Ito po, adik man si Abante, puro pa atras, sabi ni Turni, Moncha. Bumabaha sa Manila. Ang gusto mang imbestigahan ang Davao, napakaganda. Magbaha man doon, humuhupa agad. Hindi gaya dyan sa Manila na balwarte mo, 1 linggo bago humupa. Ngayon, lubog na naman yung mga kotse doon na anod. Sabi ni Marsan Mercad, dati ka bang adik, Sir Abante? Sabi ni Dirt Arado, nako po, puro kabas dito. Atras Abante ka daw. Luzon ang lubog sa baha, tapos mag-iimbestiga ka sa Davao? Alam nyo, sa totoo lang, kayo nagpapahirap sa mga Pilipino. Nako, mga kababayan, binabash si Pastor Abante. Wala ka bang misa? Sabi ng mga basher, mga kababayan, oy, Abante, lubog yung bayan mo sa Manila. Bakit ka palilipad sa Davao? Yun ang sinasabi ng mga netizen. Logic lang ito, common sense. Sabi ng mga netizen, mga kababayan, binabash itong pastor na ito. Ayan. Pastor ka pa naman pero halatado ka. Di ba mga kababayan? Ito po yung mga komento. Ayun lubog ang Maynila. Sabi ni Boss J, imbestiga ka sa Davao? Di ko alam kung pastor ka ba talaga. Ba't ganyan ka mag-isip? Yung isip mo patras, patanda ka na Hala ka, Boss J. Grabe mga bash kay Abante. Yun ang dumi ng kwarto mo, tapos may lakas ka pa magmalinis ang ibang kwarto. Masipag talaga si Abante. Laging atras. Sa bagay naman, talo nga, panalo pa. Sinasabi ni Tamparong Gary, ang lakas daw kay Garcia, mga kababayan. Paano tayo Abante? Puro ko pa atras. Kung utak niyan talangka, ang labo naman ng utak mong pastor ka.
Grabe naman si Limuel dito. Ang flood control yan, dapat imbestigahan na sa bulsa na. Sabi ni Bandrate Lagaras, ang layo ng Davao, ipaubaya mo sa flood control, Blue Ribbon Committee. Wala namang sinisino-sino, itong si Marcoleta. Unahin mo yung lugar mo, pastor. Puro uban ka na. Hindi yung sa malayo baha, Davao ang puntahan mo, ang lugar mo, ang imbestigahan mo. Ala ka, Rodel, kabase. Pinepersonal na naman ni Abante ang mga Duterte. Puro Duterte, piatos. Pero mga kabaro niya, siya din naman. Isang kontraktor din. Ala ka. Mga kababayan, ito, panoorin nyo po ito. Meron tayong ipapakita na si Abante nadulas. Mga kababayan, ito po si Abante nadulas po. Sa sariling bibig, nahuli, nagpa-interview sa Bilyonaryo Channel News. Huling-huli. Sabi niya, nung binanggit daw ni BBM yung mga kontraktor, pasalamat daw siya na hindi nabanggit yung kontraktor niya. Aba nung follow-up question ng reporter, binawi! Hala ka! Pastor! Atras Abante! Ito po yung mga komento, mga kababayan. Panoorin natin, ha? Ito po, huli sa sariling bibig. Ang isang pastor, sinungaling! Hala ka! Ito po. Ito si Pastor Abante, nagsisinungaling. Doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi po, wala akong kaibigan contractor. In fact, it is actually the DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPWH always changes the DE, once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. Mga kababayan, naniniwala kayo? I check on my contractors. Buti na lang hindi binanggit ni BBM kung hindi huli ako. Mga kababayan, sariling bibig. Huling-huli si pastor. Nagsisinungaling. Tignan nyo naman, nahuli ka na sa bibig, nagsisinungaling ka pa. Ulitin natin, ha, sinungaling sabi ng mga comments, sinungaling kang pastor ka. Huling-huli ka ng reporter. Atras Abante ka talaga, puro ka Davao, pero may sarili ka palang mga kontraktor. Hala ka. In fact, I check on my contractors when mga kababayan, isa-isahin natin. Sabi niya, I check on my contractors. Nabibingi ba ako, mga kababayan? Ako ba'y bingi na? O talagang itong si Abante, sinungaling, binabawi niya. Yun yung mga komento, mga kababayan. Check nyo po. The president begin to list down all the contractors and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. Mga kababayan, I check on my contractors. Akala ko babanggitin ni BBM. Yung mga kontraktor ko, nasa listahan. Pasalamat ako kasi hindi niya na binanggit. Hala ka, pastor. Nagsisinungaling ka. I'm glad now we are done. We are. Tignan nyo, mga kababayan. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi lang niya kaibigan. Sarili niyang kontraktor. Sabi niya, I check on my contractors. Ibig sabihin, itong si Abante na pastor na pinanalo ni Garcia, may sariling mga kontraktor na nire-rekomenda. Nako po, hindi po tayo pinanganak kahapon, Pinky Web.
Dapat dineretso mo na. Huling-huli sa bibig. Si pastor, nagsisinungaling. Dapat, binalasa mo na. Dapat ganun eh. Ang ibig sabihin, may sarili kang kontraktor. Dapat ganun. Ulitin natin ha. Contractor. Wala akong kaibigang contractor. In fact, it is actually... Mga kababayan, wala siyang kaibigang kontraktor. Pero sabi niya, I check on my contractors. Anong kaibahan doon, mga kababayan? Buti na lang hindi nabanggit ni BBM, kung hindi, ligwak ako. Ganon. Nako po. Pastor Abante, niloloko mo pa yung reporter, huling-huli ka na nga. Huling-huli ka sa bibig. Magsisinungaling ka pa na meron kang sariling kontraktor. I check on my contractors. Tapos ngayon, mag-iimbestiga ka sa Davao? Gusto mong patunayan? Para bang ginugulo nyo si Marcoleta? Meron na nga Blue Ribbon Committee, gusto nyo pang mag-iimbestiga na sarili nyo? Yung sarili nyong bakuran, ayaw nyang imbestigahan kasi nga, halatado kayo, halatang halata kayo. Para kayong si Kiko Pangilinan, nagmamagaling nagpapa-epal. Yan ang sabi ng mga netizen Pastor Abante, epal ka. Yan ang sabi ng mga netizen, mga kababayan, binabasa lang natin. Check natin na. Actually, the DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPWH always changes the DE, no? Once. Mga kababayan, napaka-obvious naman, Pastor Abante, na congressman na pinanalo ni Garcia. Yun ang sabi ng mga komento, mga kababayan. Nagsisinungaling ka, huling-huli ka sa bibig mo na sinasabi mo, I check on my contractors. Pero todo deny ka pa. Your Honor, huling-huli ka, guilty. Yun ang sabi ng mga comment. Ulitin natin yung sinasabi. Ginagawa pang bobo mga viewers mo. Ginagawa mong tanga yung reporter. Huling-huli ka na sa bibig na I check on my contractors. Wala sa listahan ni BBM. Yan tuloy, binabas ka ngayon, minumura ka ngayon ng netizen na meron kang sariling kontraktor at isa ka rin sa mga nagkakakwarta dito. Yan ang sabi ng netizen, no? In a while, for example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. In fact, I check on my contractors when the president begin to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. But di ba mga kababayan? Anong ibig sabihin nun? I'm so glad na wala sa listahan ni Pangulo. I check on my contractors. Aba nung tinanong na kung are you close to the contractors? No, I'm not close to anyone. Only the DE will recommended who is the contractor will fulfill the contract or bidding in the DPWH. Quick. Chuchuchuchu. Grabe ka. when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi po, wala akong kaibigang contractor. In fact, it is actually the DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPWH always changes the DE, once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. In fact, I check on my contractors when the president begin to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. Mga kababayan, di ba halatado? Kitang-kita po ang mga sinasabi nito pero binabawi. Anong sabi ng mga netizen? Ito po. Nako po, ito na. Pastor Abante, ligwak ka na. Ito pong sinasabi dito ng mga netizen.
namumura ka tuloy, na sinungaling ka tuloy, Pastor Abante, na hindi ka daw congressman, kundi ni-rub out mo yung pagiging congressman mo, na pinanalo ka daw ni Garcia. Yan yung mga komento. Ito po mga kababayan, no. Tangalang huli sa sariling bibig, sinungaling pastor ka pa naman, sabi ni Andrew Napisa. Magkakambal talaga ang sinungaling at kawatan. Kakasabi mo lang ulol. Ayan, no. Yawer Olita. Natawag ka na ulol. Itong matanda na ito, sinungaling, sabi ni Bocodio Soriano. Ilang taon ka na lang kakain ka na ng lupa. Ay, nako po. Junior si Oquendo, masama lang daw ang pumapatol sa matatanda, Pinky. Tignan mo, nababas ka tuloy. Banal na aso, santong kabayo. Hi, 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 hi. Alam niyo yung kantang yon, mga kababayan? Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi, 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 hi. O yan. Yan yung sabi ng mga netizen, nagbabasa lang po tayo. Eto po. Yan nga ang sinasabing ang magnanakaw, di mo yan basta-basta mapapaamin. Maliban na lang kung mahuli mo sa akto o magkaroon ka ng pagkakataon na masukol mo siya para umamin. He, 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 he. Yung sinasabi natin Pastor Abante Huling-huli ka sa bibig mo, todo tanggi ka pa. Umatras ka na, Abante. Booking ka na. Lalo kang nabubuking. Quiet ka ba lang? Quiet ka lang ba? Kaysa magpalusot ka pa. Sabi ni Danny Sangko. Kasakiman, lubog na ang bayan. Panalo dahil sa boto ng Comelec. Dahil kay Garcia, Ogie Bergosa. Para kang isda pastor, arogante na nahuli sa bunganga. May kontraktor, tapos hindi mo kaibigan. Naniniwala pa nito ay uto-utong bayan, hindi totoong bayan. Opinion lang, sabi ni Tir Di Plaza. I check on my contractors. Huli sa bibig, si Buaya, pastor, hindi ka uobra kay Miss Web. Binira na nga na Pinky Web Nahuhuli ka na sa sarili mong bibig. Nagpapalusot ka pa, bunganga mo ang baho, sabi ni Alexis Ariola. Ay, kung kasasabi mo lang na may kontraktor, tapos sabi mo hindi mo pinipili ang kontraktor sa mga project sa iyong distrito, ang ganda ng interview mo, madam, huling-huli ka. Huling-huli ang sinungaling ng matandang ito, sabi ni Giner Gantala. Walang silbi dito sa atin. Walang silbi dito sa amin na kong yan. Dito sa Manila. O tignan mo. Huli sa bibig si Santong Kabayo. O mga kababayan. Huling-huli sa sariling bibig. Itong pastor na ito nagsisinungaling. Tapos magsasuggest pa na magpapaimbestiga sa mag-iimbestiga daw sa Davao kasi nga daw binabaha daw doon. Oy pastor, Abante, ang imbestigahan mo yung Manila. Kayo ni Joel Chua. Lubog na naman. Ang lakas ng ulan ngayon, puntahan mo yung mga iskinita dyan sa UN, sa Quiapo. Lubog na naman. Kawawa si Isko Moreno. Nakurap ang flood control project dyan. Iimbestigahan ka ni Yorme. Naku, humanda ka. Yan ang sabi ng mga komento. Naku po, pastor, nagsisinungaling ka. Yan ang sabi ng mga comment. Binabas ka talaga. O mga kababayan, o tignan pa natin once more. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi po. Wala akong kaibigan contractor. In fact, it is actually the DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPWH always changes the DE, once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years.
nagbabago yan. So you cannot really be close to them. In fact, I check on my contractors when the president begin to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. O mga kababayan, 80-80 ang pastor na ito, bula ang propeta. O mga kababayan, kitang-kita nyo, sinungaling. Yan ang sinasabi ng mga netizen. Napakasinungaling mong pastor ka. Huling-huli sa sariling bibig. Ang isda. Nakalawit ka ni Pinky Web. Ngayon sasabihin mo hindi mo kilala yung mga kontraktor. O mga kababayan, kayo nang humusga dito. O ito pa yung mga comment. O check natin mga kababayan, nagagalit ang mga netizen. O 80-80 ang pastor na bula ang propeta. Galing sa bibig na may contractors. Hilom oy at tras diliman. Ka nakakadaog ina. Point ka lang ni Garcia. Sabi ni AI Kabansag, Mordok Sapayan, nahuli sa sariling bibig ang isda. May krus ka pa sa katawan. O tignan mo, napakasinungaling mo daw. Sabi ni Mordok, Joselito Vega, may sapalos din pala tong pastor na to. Galing magpalusot. Sa bagay ikaw na tong talo, nanalo pa. Mga kababayan, ang galing ni pastor, sinungaling eh. Huli na sa bibig ni Boy Dila. Magpaliwanag ka kay Yorme. Ayan na, nanginginig na. Sabi ni Marlon Morada, hindi ka kapanipaniwala ang mga sinasabi mo, pastor, na sinungaling ka. O mga kababayan, kayo po ang humusga sa sinasabi nitong si Abante na pastor, na hindi naman talaga nanalo ito, kundi na ni-rub out niya yung kalaban niya. Kaya nanalo ito, pinanalo ni Garcia. Itong sinasabi ng mga netizen. Ngayon, gusto niyang magpasikat, gusto niyang lumipad ng Davao para mag-imbestiga ng flood doon, flood control, dahil 51 billion daw si Pulong Duterte ang budget. Baha daw ang Davao. Hindi naman masama magpa-imbestiga sa Davao, pero sarili mong balwarte, lubog na lubog dito kay Yorme, tulungan mo siya kung malinis ka talaga. Yan ang sinasabi ng mga netizen, mga kababayan. Para ka ding si Kiko Pangilinan nagyayabang. Wala namang binatbat kay Senador Marcoleta. Si Kiko Pangilinan na ang dagat, ang ilog, baw. Parang Tito Soto. Gustong gumawa ng bagong committee ng Blue Ribbon para mag-imbestiga ng bagong flood control. Ano yun? Mga paepal lang kayo? Meron na ngang Blue Ribbon Committee na chairman si Marcoleta, tas nag-e-epal kayo? Gagasto pa kayo ng budget ng bayan? Nagpapa-epal lang kayo. Pati Ping Lacson, nagpapa-epal din. Meron na ngang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Aba, magpapa-imbestiga din ng sarili. Ano yun? Pasikat lang? Hindi nyo nire-respeto itong Blue Ribbon Committee. Sabi ko nga sa inyo, si Senador Marcoleta may wisdom yan, matalino. Ang babangga kay Senador Marcoleta, giba-giba. Tandaan nyo po yan. O kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Maraming salamat po sa inyo. Isang like po, isang share, at isang like. Yung page ko po, The Wonders Philippines, i-follow nyo po para po may nagtatanggol doon. Anong masasabi nyo dito? Yung pinost ko kanina. Ilang lang po. Wala pang isang oras, ang dami ng Tignan nyo mga kababayan. Unahin mo yung lugar mo, hindi yung sa malayo, walang baha doon. Yung lugar mo, bahang-baha na. Kita nyo, bahang-baha na yung lugar mo. Kay Pulong Duterte ka pa din. Nag-iisip ka ba? Dito walang baha sa Davao. Unahin mo tong linisin ang bakuran mo bago ang kapitbahay mo. Tignan mo. Tama at dugyot ang kamay nilaan kumpara sa Davao, mahiya ka sa sinasabi mo, sabi ni Blanca. Unahin mo muna ang Maynila, pastor. Huwag kang pasikat. Sabi ni Franz Geraldino.
Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita at nakaranas ng grabe na baha sa Maynila. Dito ako tumanda. Kaya masasabi ko grabe ang korap sa Manila. Sabi nila ni Galban, halata naman may galit siya kay Duterte. Dinadaan na lang niya sa flood control. Sabi ni Bella, pekeng congressman, unahin mo yung Maynila. Tumanda ka na kasi kaya paurong ang utak mo, abante. Ayun Christian may Kambongga. Itong si Abante, nagmamorunong naman. Imbis kay Abante, umaatras, walang katwiran. Walang kwentang tao. Bakit ba pinapaupo ito ng Comelec? Hindi naman nanalo, ang kapal ng muka. Mahiya ka naman, pastor. Wala kang utak. Mga kababayan, yan lamang po. Binabasa lang natin yung mga komento. Salamat pa ng marami. Mabuhay po.